Kabanata 6701. Kalmadong tanong ni Harvey, mayroon ba tayong lead? Umiling si Jessie. Sa kasalukuyan, wala. Ang nasa likod nito ay napakahusay na nagtago ng kanilang mga landas. Pinadala ko na ang aking mga tao upang imbestigahan ang pinagmulan ng mangyari ito, ngunit wala kaming nakuhang anumang mahahalagang lead. Ngunit sa oras na ito, ang paghahanap sa taong nasa likod nito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay kailangan nating iligtas ang Patriarch. Kung hindi, kung may mangyari sa kanya, magkakaroon ng ibang dahilan si Linus para atakihin tayo bukas sa press conference. Tumango si Harvey, at naglabas ng mobile, at ibinigay kay Jessie. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil pinaghihinalaang ako ang taong nasa likod ng pakana na ito, wala akong magagawa para tulungan siya sa sitwasyong ito. Ngunit naniniwala akong makakatulong si Oscar para sa akin. Ang pambansang doktor na si Senior Oscar Armstrong. Bahagyang natigilan si Jessie nang makita ang numero sa screen ng teleponong iniabot ni Harvey sa kanya. Ilang sandali pa ay tumatawag na siya sa kabilang linya. Gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit si Nuzhan lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa pamilya Xavier. Gayunpaman, dahil ayaw ng mga Xavier na malaman ng mga tagalabas ang sitwasyon ni Nuzhan, hindi nila siya makontak. Nang makuha ni Harvey ang numero ni Oscar ay nakahinga sila ng maluwag. Nang makita ni Harvey na nagsisimula na silang tumawag at ayusin ang paggamot kay Nuzhan, nagpasya siyang umalis upang maiwasang mahirapan si Yvonne. Para sa mga Xavier, ang pagiging awkward niya. Ilang sandali pa, nakarating na si Harvey sa hall sa labas ng ICU at gusto nang magpahinga. Gayunpaman, nang makaupo lang siya sa sulok, nakita niya ang dalawang figurang nakasuot ng puting Amerikana na maingat na naglalakad. Hindi sila gaanong kapansin-pansin sa kanilang kasuotan, ngunit ang kanilang pag-iingat ay ginawa silang lubos na kapansin-pansin sa walang laman na bulwagan. Napakabilis. Isang lalaking maikli ang buhok ang palihim na naglabas ng drone na kasing laki ng palad niya at hinayaang lumipad ito ng tahimik, na naghahanda na kumuha ng video. Sa oras na ito, dumating si Yvonne mula sa koridor, at ang drone ay agad na lumipad lampas sa kanya. Bigla siyang lumingon at tumingin. Nang makita niya ang drone, nanlamig ang mga mata niya, at mabilis niyang nilingon ang lalaking may controller sa hall. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Ang lalaki, na nakatutok sa pagkuha ng footage, ay labis na nabigla at nadulas ang kanyang kamay. Agad na bumangga ang drone sa kisame at nagulo. Gayunpaman, ang lalaki ay mabilis na nakabawi at sumagot, "Kami ay mula sa kagawaran ng kalusugan. Kami ay nagsasagawa ng isang lihim na pagsisiyasat. Ang Health Department." Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne at saka sinabing, "Show me your ID." "Ano? Ang isang karaniwang tulad mo ay gustong makita ang ID namin kapag kami ay kawani na nagtatrabaho para sa kagawaran ng kalusugan." Ang ibang babaeng nakasuot ng puting Amerikana ay hindi napigil ang mapangiti. "Nagbibiro ka ba? Ito ay isang pribadong kumpanya at hindi bukas sa publiko, ibig sabihin ay wala ito sa jurisdiction ng Health Department. Even if you're here investigating, you need to liaise with us, too," dahan daw ang sagot ni Yvonne. "Mabuti kung sinabi mong nagsasagawa ka ng isang lihim na pagsisiyasat. Sabihin mo sa akin kung saang departamento ka galing, ang iyong pangalan, at ang iyong ID. Pagkatapos, maaari kang umalis. Kung hindi, may karapatan akong maghinala na mayroon kang iba pang mga layunin sa pamamagitan ng pagpasok dito." Nagdilim ang ekspresyon ng lalaki at babae sa pagtatanong ni Yvonne. "Sino ka kung ganoon? Anong karapatan mong tanungin kami? Paano mo mapapatunayan na pribadong ospital ito? Paano mo mapapatunayan na ang lugar na ito ay wala sa jurisdiction ng Health Department? Sino ka sa tingin mo? Ang amo ng lugar na ito?" Mayabang na sigaw ng babae. Maging ang kanyang mga argumento ay puno ng paghamak. "Tama. Hindi ikaw ang amo ng lugar na ito, kaya bakit ka nakikialam sa usapin namin? Umalis ka na, o pababayaran ko sa iyo ang nawasak naming drone." Nagkunwari ang dalawa na wala silang ginawang mali, at ang biglaang pagsulpot ni Yvonne ay sumisira sa kanilang mga plano.
Malamig na pinagmamasdan ni Harvey ang dalawa. Habang sila ay kumilos ng napakarugas, ang kanilang flexibility at mayabang na tono ay nagpapakita na sila ay hindi karaniwan. At least, sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. "I'm sorry, but I'm St. Mary Hospital's CEO," nakangiting sagot ni Yvonne at saka itinuro ang cellphone ng lalaki. "Tanggalin ang lahat ng na-record mo ngayon, at maaari ka nang umalis." "Ano ang na-record namin?" "Itigil ang paggawa ng mga bagay-bagay." Bago pa makapagsalita ang lalaki ay kinuha na ng babae ang telepono at itinago sa kanyang pitaka. "Hindi lang kami nag-record ng kahit ano, kahit meron, ngayong nasa phone na namin, sa amin na. Bakit namin ibibigay sa iyo? At gusto mong gawin namin kung ano ang sasabihin mo?" Katawa-tawa. Kailan kaya sasabihin sa amin ng mga elite sa lipunan kung ano ang dapat gawin ng mga tao mula sa bansa H? Naningkit ang mga mata ni Yvonne nang marinig iyon. Nang tatawag na sana si Yvonne ng security, tinignan ni Harvey si Yvonne. Pagkatapos, inilabas ni Harvey ang isang tseke at nagsulat ng isang numero dito. "We all know what we're doing here, so I will not make it difficult to understand. This is a private hospital, and there's only one patient in the entire hospital. We all know why you want to use your drone to record what's happening in the ICU. Karaniwan, maaari kitang agad na kunin at ipadala sa presinto, para manatili ka sa likod ng mga rehas magpakailanman. Ngunit hindi ako isang taong napakalupit. Narito ang $100,000. Tanggalin mo lahat ng iyong naitala at sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa inyo dito. Pagkatapos, ang tseke ay magiging lahat sa iyo." "Paano ang tunog na iyon? Ano, gusto mo kaming suhulan ngayon?" Tumalikod ang babae. "Kami ay mula sa pinaka-advanced na bansa sa mundo at nagtatrabaho sa pinakamakapangyarihang media sa mundo. Ang isang tulad namin ay hindi magbebenta ng aming mga kabuhayan sa halagang $100,000. Kahit nasa bansa H, ang mga taong tulad namin ay may kaligtasan sa sakit. Wala kang karapatang panghimasukan ng aming kalayaan." Pagkatapos, winagiway ng babae ang kanyang kamay. "Let's go, Jean. Hindi natin kailangang makinig sa kanila." Isang malamig na ngiti din ang pinakawalan ng lalaki. "Tama ka, Morgana. Sinusubukan nilang gamitin ang kanilang maruming pera para sirain ang ating integridad. Isang kaiyahiyang pagpapakita ng pagiging bahagi ng sibilisasyon ng tao. Kung hinawakan nila tayo, hindi sila pababayaan ng Country A Embassy." Pagkatapos noon, aalis na lang ang dalawa ng ganoon. Sumimangot si Yvonne at pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Pigilan mo sila." Pagkatapos niyang mag-order, 12-dosenang mga security guard ang lumabas mula sa sulok. Lahat sila ay mga security guard mula sa Savior ng Walls Inc., at bawat isa ay napakalakas. Hindi sila sumalakay bagkus ay hinarang lamang nila ang lahat ng pasukan. Nang makita iyon ni Morgana, agad siyang nagalit. "What's the meaning of this? How dare you stop the path of those who come from a world of freedom? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung gagawin mo ito?" Ngumiti lang si Harvey at nagtanong, "World of freedom? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung saang mundo ng kalayaan ka nanggaling? Nakakuha na ako ng permanenteng paninirahan sa bansa A, kaya syempre ako ay mula sa bansa A." Mataray na sagot ni Morgana. "Ang bansa A ay ang pinaka-advanced na bansa sa mundong ito. Ngayong sumali na kami sa bansa A, syempre kami ay mga taong may kalayaan. Binabalaan ko kayo, ngayong kami ay mula sa bansa A, ang inyong batas ay walang silbi laban sa amin. Ngayon, lumayo ka sa aming landas." Umiling si Harvey at sinabing, "Wala akong pakialam kung taga-bansa A o bansa B ka o kahit na mayroon kang permanenteng paninirahan sa kanilang bansa. Ngunit ito ang bansa H, at ang lugar na ito ay aking teritoryo. Kailangan mong makinig kapag nasa teritoryo ko kayo, naiintindihan niyo ba?" Pagkatapos noon, nag-snap ng daliri si Harvey. "Ibaba ninyo sila. Dahil mula sila sa bansa A, gagawin natin ito ayon sa mga batas ng bansa A.
Nakasaad sa Castle Doctrine na may karapatan kaming harapin ang mga nanghihimasok ayon sa nakikita naming angkop. Parehong namutla ang mukha nina Jean at Morgana. Hindi nila inaasahan na malalaman ni Harvey ang tungkol sa Castle Doctrine. Sa bansa A, ang pribadong pag-aari ng isang tao ay hindi maaaring labagin. Bumalik sa bansa A, kung maglakas loob silang pumasok sa pribadong pag-aari ng isang tao tulad nito, ang may-ari ng lupa ay may karapatan na patayin sila sa paningin. Nang makita ni Jean na papalapit ang mga security guard, nagalit siya. Anak ka ng tinapa, anong karapatan mo na gamitin ang batas ng bansa A para makitungo sa amin? Maaari mo lamang gamitin ang iyong mga batas laban sa amin. Ang pinakamagagawa mo ay i-deport kami. Pero ang tanong, kaya mo bang gawin iyon? Maaari mo bang makuha ito sa pamamagitan ng Country A Embassy? Ang tanga mo, bakit hindi ka tumitingin sa salamin? How dare you talk to us about the law from Country A? We're both reporters. Pareho kaming maaring pumasok at umalis sa mga larangan ng digmaan. Ano ang mayroon sa amin ang ospital na ito? Pagkatapos, bumunot agad ng baril si Jean at itinutok ito sa paparating na security. Nang makita nila ang nangyari, nagdilim ang mukha ng mga security guard. Hindi nila akalain na may baril silang dalawa. Habang revolver lang ang problema, halatang nubi silang dalawa. Masama kung magkaroon sila ng misfire. Napatingin si Jean kay Morgana nang makita niyang napailing ang security at aalis na. Maging sina Harvey at Yvonne ay parehong nakasimangot. Nagulat sila na armado ang dalawang reporter. Ngunit nakita nila na ang dalawa ay dumating na handa, at ang isa na humihila ng mga string ay dapat na lubos na maimpluwensya. Kung hindi, walang sinuman ang madaling makakuha ng mga baril sa isang lugar tulad ng Walls Inn. Sa pag-iisip na iyon, hindi na nais ni Harvey na mag-aksaya ng kanyang hininga. Para matigil ang misfire, humakbang siya pasulong. Whoosh! Isang pebble ang bumaril mula sa sahig at agad na tumama kay Jean sa kanyang palso. Dahil sa sakit, muntik nang mahulog ang revolver sa sahig nang mawala ang pagkakahawak nito. Nakita ng dalawa sa mga security guard ang kanilang pagkakataon at mabilis na tumakbo. Kinuha ng isa ang revolver, at agad na nakuha ng isa ang dalawa pa. Maya-maya, dinala sina Jean at Morgana sa security room. Nakita rin ang kanilang mga ID. Oh, kayong dalawa ay mga reporter mula sa bansa A. Mabuti, mabuti. Tiningnan ni Yvonne ang ID na nakasulat sa banyagang wika. Hindi ko inaasahan na darating ang mga reporter mula sa bansa A at mag-espiya sa kalusugan ng mga miyembro ng pamilya ko. Siguradong marami kang libreng oras. Oh, pinadala ka ba ni Linus? Parehong nabigla ang mga ekspresyon ni Jean at Morgana, ngunit malamig na sinabi ni Morgana, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Linus, wala silang kinalaman sa akin. Ang alam ko lang ay magbabayad ka para sa pagpapakulong sa amin dito, at alam kong hindi ka sapat na matapang para patayin kami. Tama iyan, komento ni Jean na may malamig na ekspresyon. I'm telling you right now. Hanggat nabubuhay kami, hinding-hindi ito matatapos. Kapag nakaalis na kami dito, sasabihin ko sa buong mundo ang ginawa mo. Sasabihin ko sa mundo kung ano ang hitsura ng iyong bansa kapag mayroon kang 5,000 taon na halaga ng kasaysayan. Pagkatapos, pareho silang kumilos na parang handa silang mamatay para sa higit na kabutihan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne. Halatang wala siyang masyadong manggas para magamit ng isang tulad nila. Gayunpaman, ngumiti lang si Harvey at sinabing, kayong dalawa ay walang maraming talento, ngunit napakatalino mo sa pag-frame ng iba. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ayon sa mga batas ng bansa A, nag-trespass ka sa pribadong pag-aari, na ginagawa kang isang kriminal. Ayon sa batas ng aming bansa, nagtataglay ka ng mga baril, na ginagawa kang isang kriminal. Kapag pinapunta ko kayong dalawa sa presinto, pareho kayong hindi makakatakas. Kung gugustuhin namin, kaya namin kayong patayin dito. Hindi lang kami nakagawa ng anumang krimen, baka makakuha pa kami ng reward sa lungsod para dito. Pero kung ako sa inyo, tatahimik lang ako at susuko na lang. Naintindihan nyo ba? Agad namang natahimik ang dalawa.
Karaniwan, ang kailangan lang nilang gawin ay ipakita na sila ay mula sa bansa A at kaya nilang gawin ang anumang gusto nila. Ngunit hindi nila inaasahan na makakatagpo ang kanilang kaaway ngayon. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagngangalit si Jean at nagtanong, "Ano ang gusto mo bago mo kami palayain, Harvey?" "So, you know my name is Harvey. Hindi ko naman ipinakilala ang pangalan ko, di ba?" Napangiti si Harvey hanggang tenga. Parehong nagdilim ang ekspresyon ni Jean at Morgana nang marinig nila iyon. "Simple lang ang hiling ko. Kukunin mo ang tseke, ngunit kailangan mong ipaliwanag ang lahat. Halimbawa, kung sino ang nagpadala sa iyo dito. At kung ano talaga ang pakay mo." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6705. Makalipas ang kalahating oras, nag-enjoy sina Harvey at Yvonne ng mainit na tsaa sa meeting room ng ospital. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang tasa, bumantong hininga si Yvonne at sinabing, "Minamaliit ko si Linus. Habang siya ay nasa kulungan at hindi makaalis, hindi ko inaasahan na makakagawa siya ng ganito. Na sinasabing ako at ang mga taga-isla ay nagsasabuatan habang ang pinuno ng pamilya ay may sakit upang maaari kong kunin ang lahat ng mga ari-arian ng Xavier's para sa aking sarili. Kung talagang nag-publish silang dalawa ng ganoong artikulo sa mga litratong nakuha nila, hinding-hindi ko mapapatunayan na inosente ako." "Salamat, Harvey." Napabuntong hininga si Yvonne. Hindi sana magtatapos ang mga bagay ng maayos kung wala si Harvey ngayon. Dahil ang isang tulad ni Jean at Morgana ay napakabongga. Hanggat hindi nalalantad ang kanilang mga kahinaan, hinding-hindi nila mailalabas ang katotohanan sa kanila kahit gaano pa nila kalabanan ang dalawa. "Nag-focus ka sa maling bagay," sabi ni Harvey. "Inutusan man ni Linus ang mga mamamahayag o ang mga mamamahayag ay gustong pumatay sa iyong pagkatao, parehong nangyari pagkatapos ng katotohanan. Ang susi sa lahat ng ito ay kung paano nalaman ni Linus na si Nushan ay kasalukuyang walang malay." Kumunot ang noo ni Yvonne, na ang ibig sabihin ay hindi lang si Linus ang nakakaalam nito, kundi isa rin siya sa mga taong nagpaplano para sa kapigatian ng aking patriarch. Gayunpaman, ang problema ay nasa ganoong sitwasyon si Linus na walang sinuman sa mga taong ito ang nakakakita sa kanya. Lahat ng sinabi niya kasama ang kanyang abogado ay nakatala. Paano siya bahagi nito sa ganitong sitwasyon? Kalmadong sinabi ni Harvey, hindi niya kailangang maging bahagi nito. Kailangan lang niya ng taong makakagawa nito para maiparating ang mga resulta sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumango at umiling. At ang taong ito ay kailangang maging napakalapit sa kanya. Ang taong ito rin marahil ang humiling sa kanya na pumunta sa Walsing. Napaisip si Yvonne at sinabing, iilang tao lang ang may ganoong kakayahan sa Walsing. "May clue ka ba?" "I do, but I don't have any proof. If I tell you, it'll only affect your judgment," sabi ni Harvey habang tumatayo. "Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay huwag mong habulin ang lalaking humihila ng mga string. Ito ay upang matulungan si Nushan na makabawi sa lalong madaling panahon. Kung ako ang tatanungin mo, ang Xavier's ay may isa pang mahirap na laban upang labanan." Pagkatapos nun, tumalikod na si Harvey at umalis. Kailangan pa niyang malaman ang tungkol sa isang bagay, kaya ang pananatili dito ay hindi ang pinakamagandang bagay. Iiwan niya ang isang bagay na kasing halaga ng paggamot kay Senior Oscar. Nang makauwi na si Harvey, nag-order siya ng takeaway. Pagkatapos ng ilang subo, binigyan niya si George ng ilang utos at hiniling sa kanya na siyasatin ang ilang bagay, kabilang ang mga tala ng komunikasyon para sa mga pribadong account ni Linus, Jean, at Morgana. Malalaman lamang niya kung ano ang gusto niyang malaman sa pamamagitan ng pagsuri sa mga pahiwatig na ito. Gayunpaman, dahil ang pagsisiyasat ay may kinalaman sa bansa A, hindi niya inaasahan ang anumang mabilis na resulta. Kinabukasan, nang magising si Harvey at makikipag-ugnayan na sana kay Yvonne, tinawagan muna niya ito. "May nangyari, boss. Sina Jean at Morgana, na kumuha ng cheque natin, ay parehong namatay.
At higit sa lahat ng ebidensyang nakalagay, ang pumatay sa kanila ay ikaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey pagkatapos niyang marinig iyon. Nang matapos niyang tanungin sina Jean at Morgana, binitawan na niya ang mga ito. Ang kanyang layunin ay simple, gusto niyang gamitin ang mga ito bilang pain. Bagamat hindi ito eksaktong epektibo, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Hindi niya inaasahan na mamamatay sila nang wala pang isang araw, kasama ang lahat ng ebidensya na nakatutok sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakaimik si Harvey, para siyang tumingala sa langit. Bago siya hinanap ng presinto, pumunta si Harvey sa police station sa third ring. Kakapasok pa lang niya ng pinto ay lumapit sa kanya ang 12-dosenang lalaking nakasut na may mapagpanggap na aura. Siya iyon. Siya ang mamamatay tao. Pinatahimik niya sina Jean at Morgana noong pumunta lang sila sa ospital para sa isang pakikipanayam. Narinig ko na inalok pa niya sila ng pera at pinatay sila nang hindi nagtagumpay ang panunuhol. Ang mga tao ay sumigaw kay Harvey, na inihayag ang mga krimen na kanyang ginawa. Inilabas nila ang telepono sa kanilang mga bulsa, kukunan na sana siya ng video. Kung normal lang na tao si Harvey, kanina pa siya balisa kapag nahaharap sa ganitong eksena. Gayunpaman, kalmado ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kanila. Hinihiling lang sa akin ng istasyon na pumunta dito para tumulong sa investigasyon. Paano ako naging mamamatay tao ayon sa inyong lahat dito? Lahat tayo, nasa sibilisadong bansa tayo. Kung ganyan ang sinabi nyo, maaari kong kasuhan kayong lahat ng paninirang puri, mahinahong sabi niya. Ha! Siyempre tutulungan ng mga taga-bansa H ang mga taga-bansa H. Sarkastikong sabi ng isa sa mga lalaking magara ang pananamit. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa amin ang napatay. Isa sa mga malayang tao. Isa itong diplomatikong insidente, at hindi kami nagtitiwala sa mga pulis dito na imbestigahan ang bagay na ito. Hinihiling namin na ang Country A Embassy ay magpadala ng mga espesyalista upang mag-imbestiga sa halip. Tama iyan. Iyon lang ang paraan para tanggapin namin ang anumang sagot mula sa iyo. Lahat sila ay lubos na nagagalak, na para bang ang namatay ay isa sa kanilang mga kapamilya. Tama na, sa oras na ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Isang grupo ng mga bodyguard ang nagbukas ng landas at agad na pinaghiwalay si Harvey at ang iba pa. Mayroon akong sapat na ebidensya para ipakita na wala si Mr. Harvey at wala siyang kinalaman dito. Ang dumating ay si Yvonne. Dahil lahat kayo ay mula sa bansa A, alam ninyong lahat na mahalaga ang ebidensya at batas. Okay lang ako kahit na gusto ninyong hilingin sa bansa A na magpadala ng mga ahente o espesyalista na sumali sa aming investigasyon. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Kung walang kasalanan si Mr. Harvey, lahat kayo ay kailangang lumuhad sa harap niya at aminin ang inyong mga pagkakamali. Magbabayad din kayong lahat ng $1 million bilang kabayaran sa mental distress. Siyempre, kung si Mr. Harvey ay nahatulan, pagkatapos ay babayaran ko ang bawat isa sa inyo ng $1 milyon bilang kabayaran. Paano ang tunog na iyon? Lahat ng lalaki at babae na sumisigaw kay Harvey ngayon lang ay nagkatinginan pagkatapos ng deklarasyon ni Yvonne. Ang mga kondisyong itinakda niya ay hindi gaanong malupit, dahil pareho sila para sa magkabilang panig. Kung si Harvey talaga ang may kasalanan, sana pumayag na sila. Ngunit ngayon, nag-alinlangan sila. Malamig nang umiti si Yvonne. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba marketplace ito? Isang galit na boses ang bumungad. Kasunod ng galit, lumalakas na boses, 3 tao na nakauniporme ang lumapit. Ang nangunguna ay isang lalaking sobra sa timbang na nakasuot ng cap. Medyo namumutla ang mukha niya dahil matagal na niyang pinapasaya ang sarili niya. Matangkad at gwapo ang lalaking nasa likod niya, habang elegante naman ang babae. Parehong nakauniporme ang lalaki at babae, at inabot nila ang kaguluhan ng may mabagsik na ekspresyon. Ang nagsalita ay ang nangunguna. Nagkatinginan ang lahat ng lalaki at babae at sabay na humakbang. Director Braff, kailangan mo kaming bigyan ng hustisya. Director Braff,
Tatawagan ka ng espesyalista mula sa Country A Embassy sa lalong madaling panahon. Kailangan mong gawin ito ng patas. Director Braff, mayroong humigit kumulang 80,000 hanggang 10,000 mamamayan ng bansa A sa Walsing. Hindi mo maaaring baliwalain ang aming kahilingan. Director Braff, you're a good friend of our country. Lahat ng anak mo ay nag-aaral sa bansa namin. Alam mo naman talaga kung paano namin tretuhin ang mga kaibigan namin, di ba? Nang magsalita ang mga lalaki at babae, ang ilan sa kanila ay nagbanta sa kanya, ang ilan sa kanila ay nagtangkang suhulan siya, ang ilan sa kanila ay nagsabi pa ng mga bagay na hindi nila dapat gawin. Mula sa sinusubukan nilang sabihin, kung tumanggi si Director Braff na gawin ang hinihiling nila, hindi sila susuko. Sa pagtingin sa lahat ng madamdaming taong ito mula sa bansa A, naramdaman lang ni Director Braff na sumasakit ang kanyang ulo. Mabilis na nabaling ang atensyon niya kina Harvey at Yvonne. Bilang direktor ng presinto sa loob ng Third Ring, napaka-observant ni Garrett Braff. Sa kanyang mga unang araw bilang isang direktor, alam na niya kung sino ang nasa Walsing. Mayroon pa siyang mga larawan ng maraming mahahalagang young masters at ladies sa kanyang telepono. Ginawa niya yun para hindi niya masaktan ang isang tao na hindi niya dapat o pakialaman ang isang bagay na hindi niya dapat. Sa oras na ito, mabilis niyang sinubukang alalahanin ang mga mukha ng mga taong kilala niya at ikinumpara sila kina Harvey at Yvonne. Dahil kararating lang ni Harvey at matagal nang hindi na natili sa Walsing si Yvonne, napagtanto niyang hindi sila mahalaga. Gayunpaman, sa paraan ng pagpapakita nila ng kanilang sarili, masasabi niyang hindi sila ordinaryong tao. Ang problema ay, maraming mayayaman at maimpluwensyang tao sa loob ng Walsing. Hanggat wala sila sa tuktok ng pyramid, kayang-kaya ni Garrett na saktan sila. Kung ikukumpara sa mga tao mula sa bansa A, mas handa siyang masaktan ang isang tagalabas tulad ni Harvey. Pagkagawa ng kanyang desisyon, humakbang pasulong si Garrett at itinupi ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Pagkatapos hudyat sa lahat ng lalaki at babae mula sa bansa A na tumahimik, pinikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ikaw si Harvey York?" Ang lalaking natuklasan ng mga fingerprint sa pinangyarihan ng pagpatay. "Ako si Harvey York," mahinahong sabi ni Harvey. "Wala akong alam tungkol sa isang eksena ng pagpatay o mga fingerprint. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay dahil tinawagan ako ng istasyon, at pumunta ako dito upang makipagtulungan. Bilang isang mabuting mamamayan ng bansang ito, syempre." Pumalakpak si Garrett. "Good. Very good. It's great that you know you have to come. Alam kong ang isang tulad mo ay hindi susuko hanggang sa huli. Kung ganoon nga, kakailanganin ka namin sa interrogation room mamaya. This is part of the procedure. You won't reject our request, right?" Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ni Garrett. "Direktor, hindi sospek ang amo ko. Nandito lang siya. Kung siya ay isang sospek o hindi ay hindi nakasalalay sa iyo o sa akin. Nasa batas at ebidensya," sabi ni Garrett, na nanlilisik ang tingin kay Yvonne. Ang kanyang tingin ay naging medyo mapanlinlang, at nagsimula siyang magplano kung paano niya magagamit ang senaryo na ito upang ihagis ang magandang babaeng ito sa kanyang kama. He continued to say righteously, "Ma'am, I'm warning you. You better not interrupt our investigation. Of course, if you have something to say, you can always lodge a complaint to the office." Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang dalawang opisyal sa kanyang likuran ay dinala si Harvey sa silid ng interogasyon. Nang makita ang nangyari, bahagyang nag-alinlangan si Yvonne bago nagpadala ng mensahe ng mabilis sa kanyang telepono. Ito ay isang bagay na medyo seryoso. Kung pumasok si Harvey dahil dito, medyo mahihirapan din ang pamilya Xavier. Sa kasamaang palad, hindi magiging maginhawa para sa Xavier na gumawa ng anuman. Samantala, iniisip ni Harvey ang nangyari habang naglalakad siya papunta sa interrogation room. Ang pagkamatay ni Jean at Morgana ay hindi mahalaga. Ang pagbisita ni Linus, ang pagkakasakit ni Nazhan,
at ang paglitaw at pagkamatay ni Jean at Morgana sa huli ay kinailangan ang kanyang presensya sa presinto. Habang ang ilan sa mga ito ay tila nagkataon lamang, ang lahat ay tila may kaugnayan. Siya at ang Savior ay tila nahulog sa puyo ng tubig nang hindi nila namamalayan. Ito ay isang pakana laban sa kanya at sa mga Savior. Gayunpaman, malamang na nadala lang si Harvey sa gulo na ito. Siguradong may mga mata sa Savior ang skimmer. Gayunpaman, ang bitag na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Ang pagkamatay ng dalawang reporter, ang detalyadong setup na eksena ng krimen, at ang katawa-tawang ebidensya. Lahat sila ay inilagay sa paraang hindi magiging mapagpasyahan laban sa kanya, na para bang gusto lang ng iskema na manatili siya sa istasyon ng pulisya ng ilang araw. Ginamit ng manliligaw ang parehong balangkas na ginamit niya kay Linus sa kanya. Hindi mahalaga kung sino ang ng iskema na ito, ngunit kailangang aminin ni Harvey na ang pamamaraang ito ay kasuklam-suklam. Sa Walls Inn, hindi hihigit sa 4 na tao ang madaling mag-set up ng ganitong pamamaraan. Patay na si Hector. Hindi ko pa nakilala ang dalawa pa sa 4 Young Masters ng Walls Inn, ibig sabihin ay may kinalaman ito kay Emery. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey habang nag-iisip. Siya at si Emery ay hindi kailanman hayag o opisyal na nag-away sa isa't isa, ngunit para kay Emery na gumawa ng ganoong pakana. Nadamay ba siya dahil sa Xavier's? O ito ba ay baligtad? O pareho silang sabay? Habang nag-iisip pa lang si Harvey ay may narinig siyang katok. Tumingin si Garrett sa kalmadong si Harvey, at malamig na sinabi, "Mr. Harvey, di ba? Impatient man ako, kaya bibigyan kita ng 1 oras. Sana maipaliwanag mo ang lahat, o hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang pagpapahinuhod." Napatingin si Harvey kay Garrett. "Wala akong masasabi. Wala itong kinalaman sa akin. If you're going to frame me over this, then I'm sorry. I'm going to ask for a lawyer." Isang abogado. Napangisi si Garrett. Kalimutan ang tungkol sa isang abogado, ito ay walang kabuluhan kahit na makahanap ka ng isang wizard. Nabasa ko na ang iyong impormasyon. Ang CEO ng Sky Corporation. Siguro sa ibang mga lungsod, ang CEO ng isang pampublikong kumpanya ay nararapat na igalang, ngunit huwag kalimutan na ito ay Walls Inn, ang upuan ng kapangyarihan ng bansa. Maraming mga CEO ang naglalakad dito. Kapag nasa Walls Inn ka, hindi mahalaga kung sino ka, o kung anong uri ng espesyal na pagkakakilanlan ang mayroon ka. Ang mga gagawa ng krimen dito ay mapaparusahan. Hindi ka bibigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Napatingin tuloy si Garrett kay Harvey na parang may bentahe sa kanya. Aminin ang mga kasalanang nagawa mo. Sa ganoong paraan, mabibigyan kita ng kaunting pahinga. Kung hindi, makakaranas ka ng isang kakilakilabot na kamatayan. Saglit na tumingin si Harvey kay Garrett at sinabing, "Hindi mo ako tinatanong, at hindi ka nagpakita sa akin ng anumang ebidensya. Ang gagawin mo lang ay sabihin sa akin na umamin. Dapat kong sabihin, na medyo matigas ka. Pero hindi ka ba natatakot na hindi sinasadyang masaktan ang mga maling tao dito sa Walls Inn, lalo na kapag napakaraming tao ang naglalakad na may mga nakatagong pagkakakilanlan? Nakakasakit sa maling tao." Napangisi si Garrett. "I'm sorry, but to the Hidden family, the Braff family, there's no one we can't afford to offend. Kahit meron, we'll offend them anyway." Ang pamilya Braff. Curious na tanong ni Harvey. "Kung mula ka sa Braff ng Golden Sands, bakit hindi mo alam ang tungkol sa akin?" Tumingin si Garrett kay Harvey na parang tulala. "Bakit ko malalaman ang tungkol sa iyo? Maraming tao ang tulad mo sa buong lansangan. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong makipag-ugnayan sa mga Braff. Walang kwenta, binabalaan kita." Nagkibit-balikat si Harvey. "Hindi ko inasahan na ang Braffs ng Golden Sands ay magkakaroon ng mga basurang tulad mo. Hindi lang ikaw ang gumagawa ng mga panghuhusga batay sa mga unang impresyon, ngunit hindi mo rin matukoy kung ano ang tama o mali. Nag-aalala ako, na ang mga Braff ay nagsakripisyo ng husto upang palawakin ang kanilang impluwensya sa Walls Inn, ngunit dahil sa mga basurang tulad mo, kailangan nilang sumuko at bumalik sa Golden Sands.
Nang marinig ang tono ng mga salita ni Harvey, pinikit ni Garrick ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may iba pang ipinapahiwatig ang lalaking ito. Samantala, hinampos ng kurbadang babaeng opisyal ang mesa at sinabing, "Mr. Harvey, bakit hindi ka pa umamin kahit ngayon lang? Bago ka hilingin na lumapit, natapos na namin ang aming investigasyon. Ang mga sugat sa mga biktima ay sanhi ng isang punyal. Sa isang basurahan sa hindi kalayuan, nakakita rin kami ng punyal, at nakalagay ang iyong mga fingerprint. Ang dugo sa punyal ay kapareho ng dugo ng mga biktima na na-reveal sa pamamagitan ng DNA testing. Nahanap din namin ang tseke na may pirma mo sa biktima. May dahilan kami para maniwala na tiyak na may napansin silang mga lihim tungkol sa Sky Corporation na hindi mabubunyag sa mundo dahil sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga international reporter. Bilang CEO ng Sky Corporation, pagkatapos mong mabigo na suhulan ang dalawang reporter, pinatay mo sila dahil sa galit. At dahil ito ang iyong unang pagpatay, iniwan mo ang ebidensyang ito dahil hindi ka sapat na makaranasan. Naniniwala ako na kung maimbestigahan namin ang lugar sa paligid ng pinangyarihan ng krimen, makakahanap kami ng mas maraming ebidensya. Kung ako sa iyo, aaminin ko ang krimen. Kung hindi, kapag nakakita kami ng ibang ebidensya, huli na ang lahat kahit na umamin ka." Ang babaeng opisyal ay kumilos na parang siya ay nasa isang mataas na posisyon, na nagsasabi kay Harvey na umamin para sa kanyang sariling kabutihan. Kabanata 6710. Medyo interesting ang pagtatasa mo. Parang detective show, to be honest, mahinahong sabi ni Harvey. Sa kasamaang palad, malinis ang aking budi. Bakit ko aaminin ang isang krimen na hindi ko kailanman ginawa? Hindi ikaw. Muling hinampas ng babaeng opisyal ang mesa. Kung hindi mo ginawa, bakit handa kang makipagtulungan sa amin? You're telling me it isn't because you're feeling guilty. Harvey York, you have to understand na napakabigat ng krimen na ginawa mo, lalo na kapag ang taong pinatay mo ay taga-bansa A. Kung ang embahada ay nagpadala ng isang espesyalista upang makagambala sa pagsisiyasat na ito, magkakaroon ka ng problema. Mas mabuting umamin ka kapag matutulungan ka pa ng presinto. Kung hindi, natatakot ako na wala kang mababago kahit gaano mo ito pagsisihan sa hinaharap. Ang kanilang mga telepono ay tumutunog paminsan-minsan, na nangangahulugan ng bagong impormasyon na papasok. Mula sa bagong impormasyon, hindi lamang si Harvey ang live-in na manugang ng Genes of Murdoch, isa sa nangungunang 10 pamilya, ngunit siya rin ang CEO ng Sky Corporation. Marami na silang nakitang ganyang mga tao. Malamang, siya ay isang basurang live-in na manugang at itinulak palabas upang maging isang buhay na kalasag. Ang kanilang direktor ay mula sa sangay ng isa sa 5 nakatagong pamilya, ang pamilyang Braff, at mula sa sangay na nasa tuktok ng kasikatan ngayon. Hindi siya matatakot na masaktan ng isang ex-live-in na manugang. Sa isang banda, ito ay isang basurang live-in na manugang. Sa kabilang banda, ito ay ang mga puwersang individual mula sa bansa A. Lahat sila ay alam kung kanino papanig. Hindi mapakali si Harvey na makipag-usap sa kanila, at sinabi lang, kailangan kong tumawag. Anong tawag? Madilim na sabi ni Garrick. Ito ay isang silid ng interogasyon, kung saan kami nagtatanong sa iyo. Sa tingin mo ba ito ang opisina ng CEO, at magagawa mo ang anumang gusto mo? Ginagawa mong walang takot ang iyong kamangmangan. Parehong masama ang tingin ng lalaki at babaeng opisyal kay Harvey. Hindi ba niya alam ang sitwasyon niya noong nasa interrogation room na siya? Gusto pa niyang tumawag. Anong biro? Naipaliwanag ko na sa inyong lahat. Wala itong kinalaman sa akin. Ang dahilan kung bakit ako nakikipagtulungan ay dahil tungkulin ko ito bilang isang mabuting mamamayan, mahinahong sabi ni Harvey. Sinabi ko na sa inyo ang totoo. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo na. Ngayon, ang kailangan ko lang ay tumawag. Karapatan ko iyon, tama. Bago ka magpasya na singilin ako ng kahit ano, ang pinakamaraming magagawa mo ay panatilihin ako dito sa loob ng 48 oras. Gayunpaman, wala kang karapatang pigilan ako sa paggawa ng anumang komunikasyon. Tama ba ako? Dahil walang nangyari sa akin,
Maaari akong magsampa ng reklamo sa sandaling nasa labas ako. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, tumango si Garrick. Good, very good. To think you know the basics of law like this. Kaunti lang ang mga tulad mo ngayon. Kung alam mo kung ano ang batas, bakit ka pa gumagawa ng krimen? Sa tingin mo ba makakatakas ka dahil lang sa alam mo ang ilang batas? Sinasabi ko sa iyo, kahit na hindi kita pipigilan sa pagtawag na iyon, ano ang magagawa mo kung hindi kita payagan? Ginagawa mong parang may magagawa ka sa amin sa isang tawag. Gusto ni Garrick na hamakin si Harvey hanggat maaari. Totoo na wala akong magagawa sa iyo, dahil hindi mo talaga katumbas ng oras ang aking oras, sabi ni Harvey, kaya walang pakialam na si Garrick ay nanginginig sa galit. Sinasabi ko sa iyo ng isa pang beses, ulit ni Harvey, gusto kong tumawag.